Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba, habang mas lalo mong hinahabol ang isang tao, parang mas lalo naman siyang lumalayo. Pero kapag dumating yung punto na abala ka na sa sarili mong buhay, masaya ka kahit wala siya at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, doon naman parang bigla siyang nagiging interesado. Nakakatawa no, parang baliktad. Maraming tao ang naniniwala na para matakot mawala ka sa isang tao, kailangan mong iparamdam na hindi ka mabubuhay nang wala siya. Kailangan mong ipakita araw-araw kung gaano mo siya kamahal. Kailangan mong laging available. Kailangan mong ibigay lahat. Pero sa totoong buhay, madalas hindi ganoon ang nangyayari. Ang tao kasi, minsan hindi na-appreciate ang isang bagay habang palagi niya itong nakukuha. Katulad ng hangin. Hindi natin iniisip ang halaga nito dahil libre at laging nandyan. Pero isipin mo kung mawala ito, kahit ilang minuto lang, bigla nating mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Ganito rin sa maraming relasyon. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ka magiging klase ng tao na hindi basta-basta nakakalimutan? Paano ka magiging taong kapag naisip niyang mawala ka, may konting kaba siyang mararamdaman sa dibdib? Hindi dahil naglalaro ka ng isip, hindi dahil nagmamanipula ka, kundi dahil nakita niya ang tunay mong halaga. Dahil ang totoo, hindi natatakot ang tao na mawala ang isang taong laging nakahawak sa kanya. Natatakot siya mawala ang taong may sariling buhay, sariling direksyon, at sariling halaga. Isipin mo ito. May dalawang tao. Yung una, buong araw naghihintay ng reply. Kada online ng partner niya nakatingin siya agad. Kada post, react agad. Kada libre, siya agad ang unang naghahanap. Yung pangalawa naman, mahal din ang partner niya. Pero may sarili siyang mundo, may trabaho, may pangarap, may mga bagay siyang ginagawa kahit wala ang partner niya. Sa tingin mo, sino ang mas may dating? Sino ang mas may presensya? Kadalasan, yung taong hindi umiikot ang buhay sa relasyon. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang may halaga siya kahit wala ang kahit sinong tao sa buhay niya. At dito pumapasok ang unang mahalagang katangian. Kapag gusto mong matakot siyang mawala ka, matutunan mong maging buo kahit wala siya. Maraming tao ang nagiging dependent sa relasyon. Kapag masaya ang partner, masaya sila. Kapag malamig ang partner, sira na agad ang araw nila. Kapag hindi nag-reply, hindi makatulog. Pero alam mo ba kung ano ang problema dito? Kapag ang kaligayahan mo ay nakadepende sa isang tao, unti-unti mong ibinibigay sa kanya ang kontrol sa emosyon mo. At habang nangyayari iyon, nawawala rin ang excitement. Dahil hindi na ikaw ang isang taong pinipili niya. Nagiging ikaw yung taong kailangan siya para maging okay. Malaki ang pagkakaiba ng pinipili kita at kailangan kita. Kapag pinipili mo ang isang tao, may lakas ka pa ring mabuhay kahit wala siya. Kapag kailangan mo siya, para kang nalulunod kapag lumalayo siya. At aminin natin, mas attractive ang taong buo kaysa sa taong nakadepende. May kakilala ako noon. Sobrang mahal niya ang girlfriend niya. Halos lahat ibinigay niya. Oras, pera, effort. Pero habang tumatagal, parang lalo namang nawawalan ng interes ang babae. Nagtataka siya. Saan ba ako nagkulang? Ang sagot? Wala naman siyang kulang. Ang problema, nakalimutan na niya ang sarili niya. Lahat ng oras niya nakatuon sa relasyon. Wala ng hobbies, wala ng personal goals, wala ng sariling growth. Kaya nang tingnan siya ng partner niya, hindi na niya nakita yung lalaking unang minahal niya. Nakita niya ang isang taong umiikot na lang sa kanya. Kaya kung gusto mong maramdaman ng isang tao ang halaga mo, huwag mong kalimutan ang sarili mong buhay. Magkaroon ka ng mga bagay na nagbibigay saya sa'yo. Magkaroon ka ng mga pangarap na hindi nakasandal sa kahit sino. Magkaroon ka ng sariling pagkatao. Dahil kapag nakita niyang masaya ka kahit hindi siya sentro ng mundo mo, doon niya maiisip na may halaga ka talaga. At may isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Ang pagiging emotionally stable. Alam mo yung mga taong konting problema lang, parang katapusan na ng mundo. Hindi nag-reply ng ilang oras. Galit agad. Busy lang. Away agad. May sariling lakad. Tampo agad. Nakakapagod yon. Hindi lang sa relasyon kundi sa kahit anong koneksyon. Ang totoo, malaking bagay ang emotional maturity. Kapag alam mong kontrolin ang emosyon mo, nagiging kalmado ka kahit may uncertainty. Hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Ibig sabihin hindi ka nagpapaalipin sa nararamdaman mo. At alam mo kung bakit mahalaga ito. Dahil ang mga tao ay natural na na-attract sa kapayapaan. Pagkatapos ng mahabang araw, sino ba naman ang gustong umuwi sa puro drama?
Sino ba naman ang gustong makipag-usap sa taong bawat maliit na bagay ay nagiging malaking problema? Kapag ikaw ay kalmado, matatag at hindi madaling matitinag, nagiging kakaiba ka. Nagiging ligtas kang kasama. At ang mga taong nagbibigay ng peace of mind ay bihirang-bihira sa panahon ngayon. Kaya huwag mong gawing sentro ang pagiging clingy. Huwag mong isipin na kailangan mong maghabol para mapanatili ang isang tao. Mas mahalaga na maging klase ka ng tao na may dignidad, may direksyon, at may kontrol sa sarili. Dahil kapag nakita niyang kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kahit mahal mo siya, doon nagsisimulang mabuo ang respeto. At kapag may respeto, mas lumalalim ang halaga mo sa mata ng isang tao. May mga taong madaling mahalin, pero may mga taong mahirap palitan. At kadalasan, sila yung mga taong hindi nawawala ang sarili nila habang nagmamahal. Dahil alam nila na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagsuko ng buong pagkatao mo. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng isang buo ng pagkatao sa ibang tao. At kapag ganito ka, unti-unti niyang mararamdaman na hindi ka basta ordinaryong tao na laging nandyan. Isa kang taong may sariling liwanag. At ang mga taong may sariling liwanag hindi madaling kalimutan. May isang katotohanan na medyo mahirap tanggapin sa umpisa. Hindi natatakot ang tao na mawala ka dahil sa dami ng ginagawa mo para sa kanya. Natatakot siya kapag naramdaman niyang may halaga ka na hindi niya basta-basta mahahanap sa iba. At doon pumapasok ang isang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Ang pagkakaroon ng standards. Kapag narinig ng iba ang salitang standards, minsan iniisip nila pagiging maarte o sobrang taas ng tingin sa sarili. Pero hindi iyon ang ibig sabihin nito. Ang standards ay simpleng pag-alam kung ano ang deserve mo at kung ano ang hindi mo dapat tanggapin. Halimbawa, may kausap kang tao na palaging ikaw ang nag-effort, ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang unang nangangamusta. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Sa umpisa okay lang dahil mahal mo. Pero habang tumatagal, napapansin mong parang ikaw na lang ang may gustong panatilihin ang koneksyon. Maraming tao ang natatakot sa ganitong sitwasyon. Natatakot silang magbawas ng effort dahil baka tuluyang mawala ang tao. Kaya lalo silang nagbibigay, lalo silang naghahabol, lalo silang kumakapit. Pero kadalasan, doon lalo bumababa ang value nila sa mata ng ibang tao. Bakit? Dahil ipinapakita nila na kahit anong gawin sa kanila, mananatili pa rin sila. At kapag alam ng isang tao na hindi ka aalis kahit paulit-ulit kang hindi pinapahalagahan, nawawala ang urgency na alagaan ka. Parang isang halaman na alam mong hindi kailangang diligan dahil buhay pa rin naman kahit pabayaan. Ngayon, isipin mo naman ang kabaligtaran. Isang tao na marunong magmahal pero marunong ding lumakad palayo kapag hindi na siya nirerespeto. Hindi siya nagwawala. Hindi siya nagbabanta. Hindi siya gumagawa ng eksena, tahimik lang, pero alam niyang may hangganan siya. May respeto siya sa sarili niya at kapag nakita ito ng ibang tao, iba ang epekto. Dahil biglang nagiging malinaw na hindi siya basta-basta mananatili sa sitwasyong hindi na maganda para sa kanya. At doon nagsisimulang mabuo ang takot na mawala siya. Hindi dahil manipulative siya, kundi dahil alam ng tao na may halaga siya. Tingnan mo ang mga taong tunay na nirerespeto sa buhay. Mapapansin mo na mababait sila pero hindi sila nagpapagamit. Mapagmahal sila pero hindi sila nagpapaabuso. Handa silang magbigay pero hindi nila isinusuko ang dignidad nila. At iyon ang klase ng enerhiya na mahirap palitan. May isa pang bagay na sobrang lakas ng epekto. Ang pagiging masaya sa sarili mong buhay. Nakakatawa minsan dahil marami ang naniniwala na para maging importante sa isang tao, kailangan lagi kang present. Kailangan lagi kang nakikita. Kailangan lagi kang available. Pero sa totoo lang, may kakaibang dating ang isang taong may buhay na exciting kahit wala ka. Hindi ibig sabihin party lagi. Hindi ibig sabihin maraming pera. Ang ibig sabihin nito ay may purpose siya. May mga bagay siyang inaabangan. May mga pangarap siyang hinahabol. May mga karanasan siyang binubuo. Kapag ganito ka, hindi mo kailangang magpanggap na interesting. Nagiging interesting ka naturally. May kaibigan akong ganito. Kapag kausap mo siya, mapapansin mong hindi umiikot ang mga kwento niya sa love life. May mga bagong natutunan siya. May mga bagong lugar siyang napuntahan. May mga bagong skills siyang sinusubukan. At dahil doon, gustong-gusto siyang kausap ng mga tao. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil may buhay siyang puno ng growth. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay patuloy na lumalago. Natatakot ang iba na maiwan. Dahil habang sila ay nakatigil, ikaw ay umaangat. Habang sila ay komportable, ikaw ay patuloy na nagiging mas mahusay. At iyon ang isa sa pinakamalakas na paraan para maramdaman ng isang tao ang halaga mo. Hindi sa pamamagitan ng pagyayabang, hindi sa pamamagitan ng pagpapaselos, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pag-unlad.
Yung tipong isang araw, mapapatingin sila sa'yo at maiisip nila, grabe, ang layo na pala ng narating niya. May isa pang mahalagang bagay na konektado rito, ang pagiging unpredictable sa mabuting paraan. Ngayon, hindi ko sinasabing maglaro ka ng isip. Hindi ko sinasabing magpakahirap kang hulaan. Ang ibig kong sabihin, huwag mong gawing sobrang predictable ang buong buhay mo na para kang libro na nabasa na nila mula unang pahina hanggang huli. Kapag alam na ng isang tao ang bawat galaw mo, bawat reaksyon mo, bawat desisyon mo, minsan nawawala ang excitement. Parang pelikulang alam mo na agad ang ending. Pero kapag ikaw ay patuloy na natututo, sumusubok ng bago, at nag-e-explore ng bagong bersyon ng sarili mo, may natural na curiosity na nabubuo. Napapaisip sila, napapatanong sila, napapatingin sila ulit. Hindi dahil may ginagawa kang espesyal, kundi dahil hindi ka tumitigil sa paglago. At iyon ang bagay na hindi kayang tapatan ng simpleng paghabol o sobrang effort, dahil ang tunay na attraction ay hindi lang tungkol sa hitsura. Hindi lang tungkol sa sweet messages. Madalas ito ay tungkol sa enerhiya ng isang taong may direksyon sa buhay. Kapag nararamdaman ng isang tao na kaya mong maging masaya, successful, at fulfilled kahit wala siya, doon niya mas nakikita kung gaano ka kahalaga. At habang tahimik kang nagpapatuloy sa sarili mong landas, mas lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi ikaw ang natatakot mawalan. Unti-unti siya ang natatakot na mawala ka. May isa pang katangian na tahimik pero napakalakas ng epekto. At ito ang madalas na hindi napapansin ng maraming tao. Ang kakayahang umalis kapag kinakailangan. Hindi dahil gusto mong makipaglaro. Hindi dahil gusto mong takutin ang isang tao. Kundi dahil alam mo ang halaga ng sarili mo. Sa totoo lang, maraming relasyon ang nasisira hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil may isang taong paulit-ulit na nagtitiis sa mga bagay na alam niyang hindi na tama. Unti-unti siyang nasasaktan. Unti-unti siyang nawawalan ng respeto sa sarili. At habang nangyayari iyon, lalo rin siyang nawawalan ng halaga sa mata ng taong kasama niya. Masakit man pakinggan, pero may mga pagkakataon na mas nararamdaman ng tao ang halaga mo kapag nakita niyang kaya mong mabuhay nang wala siya. Hindi dahil gusto mong patunayan ang isang bagay, kundi dahil ipinapakita mo na ang pagmamahal mo ay pagpili, hindi pangangailangan. Isipin mo ang isang ibon. Kapag hawak mo ito ng sobrang higpit, masasaktan ito. Kapag sobrang luwag naman, baka lumipad agad. Pero kapag tama lang ang hawak mo, nananatili ito hindi dahil nakakulong siya, kundi dahil gusto niyang manatili. Ganito rin ang relasyon. Kapag ang isang tao ay nananatili dahil wala siyang choice, hindi iyon tunay na pagmamahal. Pero kapag nananatili siya, kahit kaya naman niyang umalis, ibang klase iyon. Doon pumapasok ang tunay na halaga. May mga taong sobrang natatakot mawalan kaya ginagawa nila ang lahat para manatili ang isang tao. Kahit hindi na sila nirerespeto, kahit hindi na sila pinapahalagahan, kahit hindi na sila masaya. Pero isipin mo ito. Kung kailangan mong isuko ang dignidad mo para lang may manatili, sulit ba talaga iyon? Kung kailangan mong kalimutan ang sarili mo para mahalin ka, pagmamahal pa ba iyon? Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nangyayari kapag natutunan mong sabihin sa sarili mo, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. At kapag umabot ka sa puntong iyon, may kakaibang confidence na nabubuo. Hindi ito mayabang. Hindi ito maingay. Tahimik lang, pero ramdam ng mga tao. Ito yung confidence ng isang taong alam na hindi siya perpekto pero alam niyang may halaga siya. Ito yung confidence ng isang taong hindi kailangang manghingi ng validation araw-araw. Hindi kailangang habulin ang atensyon ng lahat. Hindi kailangang patunayan ang sarili bawat minuto. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ganito ka? Nagiging mas magaan kang kasama. Nagiging mas totoo ka. Mas nagiging kaakit-akit ka. Dahil wala ka nang pinipilit. Wala ka nang hinahabol. Wala ka nang kailangang patunayan. Maraming tao ang nag-aakalang ang sikreto para matakot mawala ng isang tao ay pagiging sobrang sweet, sobrang available, sobrang mabait. Pero ang totoo, mas malalim pa roon. Ang taong mahirap mawala ay hindi yung taong perpekto. Hindi yung pinakamaganda, hindi yung pinakamayaman, hindi yung pinakaromantic, kundi yung taong may respeto sa sarili, may direksyon sa buhay, may kapayapaan sa puso, at may kakayahang magmahal ng hindi nawawala ang sariling pagkatao. Dahil sa huli, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili. Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis. Hindi mo kontrolado ang isip at damdamin ng ibang tao. Pero may isang bagay kang kontrolado. Ang klase ng taong pinipili mong maging araw-araw. At kapag pinili mong maging mas mabuti, mas matatag, mas may respeto sa sarili, at mas nakatuon sa paglago kaysa sa paghabol,
may mangyayaring kakaiba. Unti-unting mawawala ang takot mo na maiwan. Unti-unting mawawala ang pangangailangan mong pilitin ang isang tao na mahalin ka. Unti-unting mawawala ang pag-aalala kung sapat ka ba. Dahil malalaman mo na ang tunay mong halaga ay hindi nakadepende sa opinyon ng kahit sino. At sa puntong iyon, may malaking posibilidad na mangyari ang kabaligtaran ng inaasahan mo. Habang hindi mo na sinusubukang takutin ang isang tao na mawala ka, habang hindi mo na pinipilit ang sarili mong maging importante, habang tahimik kang nagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo, doon nila mas nakikita kung sino ka talaga. Doon nila mas nararamdaman ang pagkawala mo kahit nandyan ka pa. Doon nila mas naiisip kung ano ang mawawala sa kanila kapag pinabayaan ka nila. Kaya kung may isa kang dapat tandaan mula sa usapang ito iyon. Huwag mong gawing misyon ang takutin ang isang tao na mawala ka. Gawin mong misyon ang pagiging taong may sapat na halaga para maramdaman nila iyon ng kusa. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nanggagaling sa takot. Nanggagaling ito sa respeto, paghanga at pagpapahalaga. At ang mga bagay na iyon ay hindi hinihingi. Pinaghihirapan silang buuin sa pamamagitan ng karakter at tamang pagtrato sa sarili. Kung umabot ka sa bahaging ito ng video, gusto kong malaman ang opinyon mo. Naranasan mo na bang mas pahalagahan ng isang tao ang presensya mo noong tumigil ka ng maghabol? O baka may karanasan ka na nagturo sa iyo ng halaga ng pagmamahal sa sarili? Ibahagi mo ang kwento mo sa comments. Baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng ibang nanonood ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapang mga aral tungkol sa relasyon, buhay at personal na paglago. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang tamang tao. Patuloy mo lang buuin ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Dahil kapag alam mo ang halaga mo, mas nagiging malinaw kung sino ang tunay na karapat-dapat manatili sa buhay mo. Ingat ka palagi, manatiling matatag at patuloy na umusad. Dahil ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka sa buong buhay mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. At kapag maayos iyon, maraming bagay sa buhay ang kusang umaayos din. Hanggang sa muli.